Ano ba mga pinagdaanan mo, Pareng Beto? Puwede mo ba Siguro yung ikuwento sa'min? may pagmamalaki ko sa buhay ko, 7 years old to 8 years old, sisimula na akong mag-isip kung paano magkakapera, eh. Hindi sa masamang paraan, gumawa ng paraan para kumita. Kasi 7 years old, nangunguha na ako ng kalakal, eh. Doon pa kami nakatira nun sa sa reclamation area. Hindi ako nakapag-aral nun kasi bagong dating kami galing Samar, eh. So ang ginawa ko, nangunguha ako ng mga bakal. Kahit paano kumikita, pag may gusto kong biling candy, nabibili ko. Tapos 8 taon, nalipat kami ng Tondo. Doon naman ako nakapagsimula magtinda. Nagtinda ako ng gulaman. Totoo naman talaga, inaabot ko ang pampuno. Buwa ng gulaman, hindi babayaran. Isa na mapapaiyak ka na lang. Kasi hindi mo sila kaya, eh. Pero kahit paano naman, kumita naman ako ang time na yun. Tapos, meron kaming kapitbahay gumagawa ng chicharon doon. Saya ako kasi malaki talaga kinikita ko ron. Kahit paano, nakakabili ako ng short ko. Ang gagawin namin, magbibilad kami ng chicharon magbibilad kami ng karne ng baboy. Tapos yung pag natuyo na yun, ang gagawin niya, piprituhin niya yun. Siya na magpiprito, eh. Pag naprito niya na yun, babalot sa plastic. Pag nabalot na sa plastic, kaya namin dadalhin sa Quiapo yun. Tapos ako yung magsa-sidecar. Mula doon sa Tondo, papunta Quiapo. Bibigyan niya ako ng malaki-laki na. Kaya nakakabili ako ng short, nakakabili ako ng gusto ko. Tapos may kapitbahay din kami yung naglilinis ng jeep. Pagka trip niya, sasama niya ako. Tulong-tulong sa paglilinis. Kaya bata pala ako na ano yung katawan ko sa paghahanap buhay. Tapos may time nung nalipat kami ng Las Piñas sa CEA na. Dito mas marami akong natutunan. Kasi pagdating ko sa Las Piñas, so mga grade 5 ako, mga 12 years old ako, 12 years old, 11 to 12 years old. Dito ko naman nasubukan yung mga lakal talaga ng maramihan. At dito ko nasubukan yung tinatawag nilang diskarte. Kasi diskarte namin dito, may mga kasama ako nito, eh. Ang diskarte ko nito, habang namumulot kami ng kalakal, may dala-dala kaming paninda. Yan yung buko salad. Tinitinda namin yun. So nagkaroon kami na suki. Lagi kami hinihintay nun. Kapag naubos na namin yung buko salad, habang naglalakad naman kami, dun naman kami tumitira ng kalakal. So doble ang inikita namin. Pag mahina yung buko salad namin, mahina yung kalakal, ang gagawin naman namin, kasi dati nung panahon namin, nakakapasok kami sa loob ng subdivision. Sa mga subdivision, nakakapasok kami. So, may mga mangga, may mga prutas. Pag may nakita kaming ganyan, at nakita namin nahuhulog, ang ginagawa namin, kakausapin namin yung may-ari. Hinihingi namin yung mangga. Matigas yung mukha namin. So, pag pumayag yung may-ari, sigurado yan yung mangga. Aakyatin namin yan. Harvest yan. Kaya pag uwi namin yan, may dala kami mangga. At yun naman ang bibenta namin. Yun ang mga nasubukan ko. Pero nung nagkaedad-edad na ako, siguro mga
14, 15, nagsimula naman akong mag-sidecar. Mahirap ang buhay ng pagsa-sidecar. Talaga naman, ubusan lakas mo minsan, lalo na kapag wala ka almusal. Kasi nangyari sa akin yun. Kapi lang ako. Katapos ko ang tataba ng sumakay sa akin. Kunting takbo lang. Hingal na ako, nang hina talaga akong ginawa ko, pinababa ko sila, sabi ko hindi ko sila kaya. Hindi ko kaya, pasensya na ho. Medyo nangihina po ako. So, ang ginawa ko, umuwi lang bahay, kumain. Sidecar na naman, pagbalik, sidecar. Yun. Talaga namang mahirap ang pagsa-sidecar, lalo na kapag bumaba. Pero masarap kasi feeling ko nagagawa ko yung gusto ko, na nakakatulong ako sa magulang ko ng time yun. Pamamagitan ng sidecar. Then, pagka may kumukuha sa akin minsan, kasi nakapag-construction din ako, pero hindi naman matagal. Helper. Payat ko nun Hindi nga nila akalain na kakayanin ko yun Kaya, subukan ko yun, yung mga bagay na yun. Tapos, nasubukan ko rin magtinda ng kalamay. Marami ako mga tininda Kalamay, tapos buko salad, ice cream stick. Subukan ko yan. Marami ako naging diskarte sa buhay. Tapos yung mga kapitbahay ko, pag inuutusan ako, minsan binibigyan ako. Kaya wala naging problema sa akin yung magulang ko. Hindi ako naging palahingi sa mama ko. Totoo, humihingi ako pagka sahod ng tatay ko. Bilang anak, naglalambing sa tatay. Pero yung araw-araw manghihingi ako, hindi ko ginawa yun. Nagsusumikap ako. Kaya nung nagkaedad-edad ako, tumatak na sa akin na kailangan kumita ako sa mabuting paraan. Yun ang tumatak sa buhay ko. Masarap hanggang ngayon pag naalala ko yung bagay niyo. Ang sarap sa pakiramdam na hindi ka sumandal sa magulang. Pero hindi ko naman sinasabing hindi sila gumawa sa akin. Pinaaral nila ako, pinakain nila ako. Pinakain nila ako, pinaaral nila ako. Gaya naman ang magulang ko, kahit paano naman talaga. Binigay nila yung pangangailangan namin. Pero, syempre, sa hirap ng buhay, hindi sumasapat. Kaya gumagawa rin ako ng paraan na huwag maging pabigat sa magulang. Kahit payat ako. Talagang may pagmamalaki. Hindi ko nasubukan na maging binata Kasi puro trabaho. Nakapaglaro ako pero hindi katulad na ibang bata na talagang laro. Ako, kailangan ko kumita ng pera. Kasi pag may gusto kong short, may gusto kong damit, gusto kong bilhin kailangan kong gumawa ng paraan. Kasi hindi ko nakahiligan ang manghingi talaga. Kahit sa magulang ko. Humihingi lang ako sa magulang ko pagka kailangan ko sa school. Pag wala ako. Alam ng mama ko yan. Dahil kasama ko mama ko. Kaya nga, siguro, sarap ikwento sa mga anak. Ngayon, na simula pa lang 7 taon, gumagawa na ako ng parang para kumita. Sarap sa pakiramdam yun. Hanggang ngayon, dala-dala ko talaga. Kilala. Alam ng mga kaibigan ko yan. Sa kinakalakihan kong lugar sa CE. Alam nila yan. Na talaga namang, kahit magbuhat ako ng mabigat, kumita lang ako. Kahit mahirapan ako, kumita lang ako. Yun ang nakalakihan ko.
Kaya sabihin binata, hindi ako naging binata. Nabinat. Nabinat agad. Pero hindi naging binata. Salamat. Salamat.